Filipino values ay sumasalamin sa pagkatao ng mga Pilipino. Pinapakita nito ang pagkakaisa, pagmamahal at paggalang sa kapwa. Pinapatibay rin nito ang kultura ng mga Pilipino. Halimbawa na lamang nito ay ang pamilya, respeto, pakikisama, bayanihan, hiya at utang na loob na nagpapahalaga sa mga relasyon, pagtutulungan at pagmamahal sa kapwa. The idea of Western psychology, especially doon sa konsepto ng social psychology, kasi yung pinakamalaking pagkakapareha nito doon sa aspetong maka-Pilipino ng psikolohiyang Pilipino. Dahil kung mapapansin ninyo, sa psikolohiyang Pilipino, nakapokus sa kung paano nakikisalamuha ang sarili sa kapwa. Tama? At sa social psychology, it's one of the main pillars of social psychology. How the self interacts with others. Okay? And how others affects the self. So, sa aspetong iyon, ay masasabi natin may pagkakapareho. Yun nga lang, yung mga tema at yung mga theoretical perspectives in Western psychology talagang established siya, kagaya ng cognitive dissonance ni Leon Festinger, for example, and yung idea na majority influence siya, minority influence nila Ash, nila Zimbardo, and so on and so forth. So, yun lang yung sabihin natin medyo kakaiba with regards to sa philspsych at saka sa Western perspective with regards to psychology. Una, ang pinakamalaking pagkakaiba nito ay yung pamamaraan ng pananaliksik o yung research methodology. May mga natatanging pamamaraan ng pananaliksik na maka-Pilipino. Dahil nga ang research o yung pananaliksik na ginagawa sa psikolohiyang Pilipino ay nakatuon sa kung paano natin binibigyang pansin ang ating kapwa o yung kapwa, technically speaking, yung ibang tao at hindi ibang tao. Mas social o mas interactive yung pamamaraan ng ating pananaliksik. Nandiyan yung immersion. Nandiyan yung immersion, yung panunuluyan. Nandiyan yung pagtatanong-tanong. Nandiyan yung grouping. Kumbaga kung sa Western psychology, interview lang siya or survey gathering lang siya, focus group discussion. Dito kay Filipino psychology, yung Filipino approach of research, napakarami. Maraming klase ng interview. Okay. Meron pang idea ng immersion. At yun ay central na pamamaraan ng pananaliksik sa Pilipino. Okay, o maka-Pilipino pananaliksik. Isa pa na masasabi natin pagkakaiba ay yung pagiging sensitive ng pamamaraang maka-Pilipino sa translasyon or sa pagsasaling ng wika mula sa English papunta sa Pilipino. Kasi kung mapapansin niyo rin, in the manner or sa pamamaraan ng pagsasalin, may iba't ibang pamamaraan ng pagsasalin sa maka-Pilipino pamamaraan ng pananalita mula sa English. And isa yun sa challenge pag kayo research or kayo na sa psikolohiya ng Pilipino na hindi porket ito yung English niyang terminolohiya, ganun na rin siya isasalin dahil napakaraming pamamaraan ng pagsasalin. So from English to Filipino. Kahit sa pamamaraan ng pagsasalita ko na lang dito, baka makikita ninyo halo ang English at Filipino. Hindi naman totally nawawala yung values. Nandiyan pa rin. Pero magkaiba na lang sa practice. Hindi na masyadong makikita sa mga kabataan. Lalo-lalo na yung pag-alag. Yung unang panahon, pagdating ng magulang, papasok pala sa pintuan, maririnig mo na magandang gabi po, tay, magandang gabi, nay. Basta matanda nyo.
Ngayon, hindi mo alam kung nasaan yung mga bata ngayon eh. So, puro na gadget. So, hindi naman siguro, so yun ang ibig kong sabihin na hindi naman siguro nawawala. Parang hindi naman siya nawawala. Hindi lang napapractice. Iba na yung priority ng mga bata. So, hopefully, may balik pa rin. Kasi hindi naman mahirap ibalik yun. Kailangan lang maging aware tayo na kailangan iba natin yun dahil tayo ay mga Pilipino. At yun po ang pagkakilala natin. mahalaga ang pagkakaroon ng malasakit, pag-unawa at pagmamahal sa ating mga relasyon na sumasalamin sa mga halaga ng Pilipino tulad ng kapwa at pakikisama. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa emosyonal na katalinuhan, kabutihan at mapayapang pag-usolba ng mga konflikto, makakabuo tayo ng mas matibay at makahulugang ugnayan sa iba. Sa ganitong paraan, mas napapatibay natin ang ating mga komunidad at pamilya at nagiging mas malakas ng ating pagkakaisa bilang mga Pilipino. Sa pagtataguyod ng mga Filipino values tulad ng bayanihan at utang na loob, mas napapalakas natin ang ating mga relasyon at nagiging mas malasakit sa kapwa. Kaya naman, sa ating mga pakikipag-ugnayan sa iba, importante na lagi natin iisipin ang pagmamahal, pag-unawa at respeto sa kapwa upang mas maginhawa at mas makabuluhan ang ating buhay kasama ang ibang tao.